Hello, Kathden fans! Parang andoon kagabi si Ma'am Catherine no, sa media conference ng Big Tiger no, ni Sir Alden, mga kasambreros, na bagong pelikula nga. Tapos ay spotted ang Kathden. Yan at marami pang items, mga kasambreros, sa vlog na ito. Pero unahin ko ito, mga kasambreros, no, 50 minutes ago, the Philippine Showbiz, mga kasambreros, no, syempre trending na naman ang inyong phenomenal box office king. Alden Richards introduced his upcoming international film, Big Tiger, in which he stars alongside Catherine McNamara, Byron Mann, and Max Collins. The cast recently wrapped up filming and met with members of the entertainment press to talk about Myriad's co-production with two Los Angeles-based film companies. So, LA, no? So, California pa rin, mga kasus. Malapit sa puso ng Kathleen ng California, kasi nga andun rin yung kuya ni Alden, mga kasus, na si Richard Daniel, no? So, kung kaya, and ano rin kasi, di ba, yung Hollywood ay nasa California din, mga kasembreros. So kung kaya yung mga pelikula and film productions ay usually nagtitake place or nangyayari sa California, mga kasembreros. So congrats ulit, no, kay Sir Alden. So maraming mga publishers at saka Facebook pages ang nag-feature na naman kaya Sir Alden, mga kasembreros, sa kanyang event kagabi, no? Media launching, mga kasembreros. And then ito, natutuwa ako 7 hours ago, post ni Rizal Kenneth, mga kasembreros, how I wish na ganito sana ang Kathleen, no? Mr. and Mrs. Fulkerson. So tapos yung pictures ng Kathleen na kinakasal, mga kasembreros. Ang dami, 186 likes, mga kasembreros, 2 hours ago. Yung pictures or 7 hours ago, mga kasembreros. So mangyayari talaga yan, no? Mr. and Mrs. Fulkerson. Ang Kathleen, mga kasembreros. Yung iba dito, edited na pictures. Tapos yung iba naman ay dun sa kasalan nila sa Hello Love Again, mga kasembreros, no? Pinagtagpi-tagpi lamang. So mangyayari, no? Mangyayari yan. Let's just be hopeful and be patient, mga kasembreros, sa mga kaganapan ng Kathleen. In the meantime, no, ay enjoy natin yung kanilang individual na ganap, mga kasembreros. So kung wala naman silang amnesia, no, after nila magkaroon ng close ties, close relationships sa Hello Love Goodbye and Hello Love Again, hindi pwedeng magkalimutan nila. So ganon, mga kasembreros. And marami naman, di ba, yung sa pinapili yung Joy, Love, Hope, no, yung sa Joy nga ni Ma'am Catherine dun sa Christmas party nila na interview, ay pinili niya yung Joy. Isa sa parang definition na dun ay yung Joy, yung sa Hello Love Again nga nila, no, ni Sir Alden, mga kasembreros, na kung saan ay si Joy doon pagpapatuloy niya, no, from 2025 and forward, 2024, 2025, mga kasembreros. So ano lang siya, pinagpatuloy yung galak, no, yung Joy, mga kasembreros. So ibig sabihin, wala siyang hinanakit, no, sa kanilang pelikula at kay Sir Alden, mga kasembreros, na Hello Love Again. So one day ago, another item natin, mga kasembreros, happiness and stress-free. Nakaka-blooming talaga. So post ito ni Goddess Vlog, mga kasembreros, no, na kung saan ay sobrang saya ni attorney during sa kanilang interview ito, no, ni MJ Felipe nung nag-gym sila, at saka parang bago magbakasyon ni Ma'am Catherine dito sa Australia. So di ko ma-express in one word yung saya at pag-ibig ko ngayon, basta alam ko sobrang saya ng puso ko ngayon. So kunwari ay sinabi ito ni Ma'am Catherine, tapos grabing ngiti at saya ni attorney dito, mga kasembreros, expressing na blooming at saka kontento si Ma'am Catherine. And ganun naman talaga yung sinabi niya, no, yung fulfillment ngayong 2025 ay sobra-sobra, mga kasembreros, sabi niya sa mga interviews niya sa Christmas party special ng ABS-CBN. So kasi, di ba, umaapaw na yung pagpapala ni Ma'am Catherine, not just sa financial, pero sa relationships, mga kasembreros, and so on. Tapos, of course, si Sir Alden, 21 hours ago, post ito ng Piso Lit. When Alden Richards joined the conversation at the 2025 Financial Education Congress, the tone eased into something more reflective. The conversation looked at how views on money change as responsibilities grow and decisions start to matter more.
So tapos yung pictures ni Sir Alden dun sa financial education sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kasambreros. So medyo late lang kanyang post, no? Kagabi ito, mga kasambreros, 21 hours ago. Nonetheless, no, ay salamat pa rin. May mga ganun kasi late lang napopost ng mga Facebook pages or admins, mga kasambreros. So, and then ito, 22 hours ago, Celebrity Viral PH, no? Si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Ria Atayde, mga kasambreros, nung first day of taping nila ito ng Summon Sunday, mga kasambreros. Kagabi lang pinost. Attendance check. So, ito kasi ay kapag nag-taping daw sila, may attendance din pala sila, no? Para sa sahod, mga kasambreros. Para sa sahod, mga kasambreros. Parang yung isang empleyado lang, no? Na kunwari ay mag-attendance kayo kasi nga para sa pag-release ng sahod kapag sahuran na, mga kasambreros. Ang cute, di ba? Kahit sila ay meron silang attendance, mga kasambreros. So, yun po. And then ito, 1 hour ago, Catherine Blue Hearts. Catherine is gorgeous. She's the perfect beauty brand endorser because of her face. It's no wonder she's everyone's crush. She's a natural beauty with or without makeup. Tapos yung pictures ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, parang naka-side view siya sa kanan. Isa dito ay yung sa premiere night ng Hello Love Again, naka-white siya, mga kasambreros. So, tawag dito, yung face card na hindi basta-basta. Face card na sobrang mahal, mga kasambreros. So, ito isa sa mga main items natin. Marami nagsasabi ito na spotted ang Catherine sa airport, no? Na kung saan ay magbabakasyon sana. Joy is here dito sa isang video, mga kasambreros, na kung saan naka-black si Kath, tapos naka-cap ng black, and then naka-shades, mga kasambreros, si attorney. Tapos yun nga, marami nagpa-picture sa kanya ng mga fans, mga kasambreros, at dinumog siya. Tapos Joy is here sa Canada. Ito, mga kasambreros, ito na yung time na magsisimula na yung taping nila or shoot, mga kasambreros, sa Canada. Tapos si Alden naman ay yun, no, tawag dito, spotted din siya kuno doon sa airport, mga kasambreros, na kung saan ay may mga bagahe or may dala-dala si si Tisoy, mga kasambreros. Pero this was also the time na paalis na rin siya ng Pilipinas papuntang Canada, mga kasambreros. So, yun po, no. Si Tisoy, hindi ko lang alam kung kailan sila aalis, no. Siguro pagkatapos ng Pasko pa sila aalis, mga kasambreros, papuntang Amerika. While si Ma'am Catherine ay hindi pa alam kung hindi pa natin alam, no, kung mag-spend time kung aalis ba sila or mananatili sila sa bahay, mga kasambreros. Kasi talagang ni-enjoy din ni attorney yung company ng kanyang family, mga kasambreros. So sa sobrang busy ni attorney, ngayon lang siya makakapag-spend time ulit ng time sa kanyang family, mga kasambreros. And then ito, next item natin, mga kasambreros. So, may dito, may usap-usapan ngayon sa social media, mga kasambreros, no? Na nagregalo daw si Daniel kay Kyla ng engagement ring. Which is, I doubt, no? Nagdududa ako, pero kayo na pong bahalang humusga, mga kasambreros. So, 6 hours ago, sa Love Stories, no? Ito yung nag-post. 2 million pesos daw yung engagement ring, mga kasambreros. Reveal ang engagement ring, 2 million pesos. Tapos pictures ni na Daniel at Kyla Estrada. So deserve naman ni Ma'am Kyla, pero ang tanong dito ay kung totoo ba, no? Yung itong istoryang ito, mga kasambreros. I suppose hindi, pero kayo na po ang bahalang humusga, mga kasambreros and mga Cathinatics. So kung totoo man, ay masyado mabilis, no? Nasa ligawan stage pa lang naman siguro sila. Pero bahala na sila, no? Basta importante sa atin ay safe ang Kath din, mga kasambreros. And then natutuwa ako dito. 3 hours ago, suko na ako. Ang nag-post dito, mga kasambreros, no? Ang pangalan niya sa Facebook ay suko na ako. Pero hindi naman talaga siya sumusuko, mga kasambreros.
So, Kathleen message 3 hours ago, agree or disagree? Sabi niya dito ay career or future, hirap pumili pero need mag-decide. So, yun po, no? Tapos, ang Kathleen ay naka-black. Si Ma'am Catherine ay parang isa sa mga outfits nito sa Pilipinas Got Talent. Tapos si Alden naman ay nung umattend siya ng GMA Gala, mga kasambreros, na kung saan ay parehong elegante ang Kathleen, mga kasambreros, sa kanilang mga kasuotan. So, kung pa hindi lang ang kasuotan ang mahal, kundi yung nagsusuot mismo, mga kasambreros. So, yun, no? Team black, team white, team green, team blue. So, kahit anong kulay, mga kasambreros, sa Kathleen ay syempre bagay na bagay, no, sa kanilang dalawa, mga kasambreros. And then ito, 6 hours ago, nakakatuwa rin ito, no? Very accommodating, Miss Catherine Bernardo. Post ni Ma'am Donna May, no, Landicho, na isang Kathleen admin din po, mga kasambreros. So, 63 likes, mga kasambreros, no? Pero ito yung time na may meeting sila sa ABS-CBN. Tapos, umattend siya kasama, of course, sa mga fans dito ay si Tita Long Gumatay, mga kasambreros, no? Medyo throwback lang ang picture na ito, posted kagabi ni Ma'am Donna May Landicho, mga kasambreros. So, yun po. Very accommodating talaga, no? Sobrang bait niya, attorney. Walang gap, no, between her fans, mga kasambreros, especially mga solid na mga Catherine holics, mga kasambreros. So, yun po. And then ito, malalim itong pinost ni Edita Cabanilla, mga kasambreros, kahapon, one day ago. Pag-ibig na walang hangganan, sina Richard Gomez at Don Zulueta, pati sina Daniel at Catherine, ay naging mga alamat ng pag-ibig sa showbiz. Ang kanilang mga kwento noon ay patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Sila noon, pero ngayon masaya na sa kanya-kanyang buhay. Hindi man magkatuluyan or nagkatuluyan, nag-iwan naman sila ng magagandang alaala at aral tungkol sa pagmamahal. Minsan ang ending ay hindi tayo, pero laging may bagong simula. Ang lalim. So tama, no? Buti pa to si Ma'am Edita Cabanilla. Tanggap na niya yung closing chapter ng Kathleen, mga kasambreros. So, dito ay mga pictures ng nina Richard Gomez, tsaka ni Don Zulueta. Tapos yung yung nakatuluyan ni Richard Gomez na si Ma'am Lucy Torres, tapos yung Kathleen, tapos yung Kainiel, or hindi, Dan Kay, mga kasambreros, no? Na kung saan ay present ni Daniel Padilla. So, antayin na natin ang Kathleen. Ang Kathleen dito, mga kasambreros, no? Na mag-aala Lucy Torres at Richard Gomez, mga kasambreros. So, sila po ay tawag dito, sila magkakatuluyan soon, no? I-claim na natin yan, mga kasambreros and mga Kathleenatics. So, ito na kagabi, mga kasambreros, yung sinasabi kong parang andoon na rin si Ma'am Catherine, mga kasambreros, kasi binigyan ako ng scoop ni Raquel, mga kasambreros, ni kasambrerong Raquel, na isa pong solid na Kathleenatic din po, mga kasambreros. Pinost niya ito sa ating YouTube channel kanina. Sabi niya, kasambreros Dennis, napanood mo ba yung media launch ng Big Tiger movie ni Alden? Which is I did, no? International movie yon, yung isa sa mga media doon, dating classmate nung high school ng kapatid ni Catherine na si Ate Kay, no? O diba, kahit wala yung presence ng Bernardo family sa movie launch ni Alden, connected pa rin sila. O diba, parang andun na rin si Ma'am Catherine, mga kasambreros, kasi connected nga, no? Tulay-tulay, mga kasambreros. Panoorin mo din sa interview ka. So yun. Tapos, ang sasabi nito na, tapos, di ba, yung may tinanong ako sa'yo tungkol sa Catherine, yung katabi ni Alden na Americana. So yun si Catherine na Marcana, or na Maracana, no? Parang something like that, mga kasambreros. Malupit pala na action stars girl. Friend na sila ni Alden sa IG or Instagram. So, mabait at sweet siya, sabi ni Max Collins. So, kasama rin siya. Yun. Si Max Collins, of course, no, part ng movie, mga kasambreros, na Big Tiger. So, yun po, no. So, parang connected na rin, no. Parang andun na rin si Ma'am Catherine, mga kasambreros, sa media launch
ni Sir Alden, mga kasambreros. Kasi parang tulay-tulay, no? At saka sa trending ba naman at sikat, mga kasambreros, ay malamang sa malamang ay nakikita, no? At saka of course, no, nag-update naman at nagko-communicate ang Kathleen in private, mga kasambreros. So kung kaya yung mga galawan nila minsan, yung mga post nila minsan ay pareho or may similarity, mga kasambreros. So kunwari, hindi natin napapansin hindi natin napapansin yung kanilang mga posts. Pero behind ay alam natin, mga kasambreros, no, yung kanilang mga galawan. So kung saan sila masaya ay suportahan natin, mga kasambreros. Kung gusto nilang tahimik ay tahimik lang tayo, no, at saka maging masaya, mga kasambreros. So yun ang gusto nila. So nakakatuwa kasi hindi ko alam magkaroon pala yung kwento, no. Kasi maraming ang press doon kagabi. Maraming mga nagtatanong, nag-interview sa kay Sir Alden and the rest of the cast ng Big Tiger. Ay scoop nga ni Kasombrerong Raquel na isa pala doon ay classmate ng ate ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, na si Ate Kenya. So very good news talaga ito, no, na kung saan ay may tulay pa rin ang Kathleen kahit na hindi sila nagpapakita publicly or nagpapakita sa maraming tao, mga kasambreros. And of course, next item natin, mga kasambreros, no, 3 hours ago, Showbiz Entertainment, just in, Asia's multimedia star Alden Richards is set to co-produce and star in the international action film Big Tiger. So congratulations, Alden Richards. Tapos yung pictures, of course, ni Soiti, no, doon sa kanyang MediaCon kagabi, mga kasambreros. So talagang team panatag lang tayo, mga kasambreros. So dito, iba kasi, no, pag may ginagawa kasing kakaiba, trending ka, parang hindi nawawala yung spotlight mo, no, sa mga tao, mga kasambreros, because yun nga, no, talagang dudumugin ka ng media, ng press, kasi mag-interview sa'yo doon ay magpa-post din yan, no, sa kanilang mga social media accounts, mga kasambreros, at Facebook pages. So parang si Alden lang talaga yung nagpapanatili ng dito ng spotlight. Although hindi naman siya, alam mo yon, hindi siya power tripper or parang nagmamayabang. Hindi siya ganoon, mga kasambreros, no. Bagkus ay yung mga tao lang talaga, and of course ang press and ang kanyang home network na GMA Sparkle Artists Center ay talagang suportado siya, no? So which is very heartwarming and overwhelming, mga kasambreros. So congrats ulit kay Soiti sa kanya mga achievements. And marami pa, no? Kasi yung sabi niya, more to come, na marami, mga kasambreros. And yun nga, no? 9 to 10 movies. So hindi ko alam kung paanong lagari. So hindi ko alam kung baka yung myriad lang niya yung magpo-produce, pero hindi siya yung gaganap na aktor, or hindi siya magpapakita doon. So pwedeng ganun eh. Kasi may Stars on the Floor din siya next year. Meron pa siyang teleserye. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung nakakapag-bike pa ito at saka nakakapasok sa kanyang pilot school, mga kasambreros. So kaya mo yan, Pops Alden, wag lang pabayaan, ha, kasi pagalitan kanyang Ma'am Catherine. Anong sabi ni Ma'am Catherine? One battle at a time. So ganon, no, dahan-dahan, give time to yourself. Talaga nangaral na. And then ito, 10 hours ago, yung pep.ph, of course, hindi nagpahuli. Alden Richards unveils international movie Big Tiger, where he starts with Catherine McNamara. So yung McNamara pala, mga kasambreros, na Byron Mann and Max Collins. They just wrapped up filming today, and the cast faced the entertainment press to speak about Myriad's co-production with 2 LA-based film companies. So si Byron Mann and then si Catherine McNamara. So palaban nito si Max Collins, no, kasi nga mistisa din siya. So parang Hollywood din ang kanyang pangalan, mga kasambreros. So Collins ang kanyang apelyido. So nakakatuwa naman, no, kasi yung itsura niya parang ano rin siya, parang Amerikana din si Max Collins, mga kasambreros. So yun po. And then ito, last item natin, second to the last item, 7 hours ago, post ni Roldan Frias. Si Roldan Frias or Joe Frias or Frias
parang close sila masyado kay Alden kasi nung punta rin sila ang Kath din sa LA para sa California no para mag premiere night nga doon. Ay hindi tawag dito, mag meet and greet sa mga fans sa Hollywood ay andon din si Joe Frias no, parang ito yata related sila or relative sila mga kasombreros. So Alden Richards International Film Big Tiger red carpet premiere, tapos yung pictures ni Alden mga kasombreros kagabi doon nga sa media launch mga kasombreros. And then ito next item natin mga kasombreros, no, last one para sa araw na ito, of course, ang prayer item ni Sir Alden, no? Tutuwa tayo kasi parang sunod-sunod yung kanyang prayer items mga kasamero sa Instagram post niya. Sabi niya, Dear God, today I resist every lie of the enemy, kasinungalingan, spoken over my mind, identity and future. Help me recognize deception quickly and replace it with your truth. Expose the whispers that say I am not enough, unloved, or alone, and silence them with your word. Help me take every thought captive to obey Christ. We demolish argument and every pretension, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. That's 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Clothe me with your armor, truth at my core, righteousness over my heart. Ang ganda. Peace guiding my steps, faith to extinguish every dart, salvation guarding my mind, and your word ready on my lips. In Jesus' name, amen. So napakaganda ng kanyang prayer. Naku, power ito, no? Talagang gwardyahan at saka papabalutin ng Panginoon yung ating isipan talaga at ang ating puso at ang ating buhay mga kasombreros sa lahat ng gawa ng kaaway, no? Sa lahat ng season at pagkakataon at circumstances ng ating buhay. So kasi kapag may butas yan, yung kaaway talagang sisilip sa butas, tapos pag nasilip niya na may butas ay doon na siya aatake mga kasombreros na weak point ng ating buhay at puso at isipan mga kasombreros. Alright, so yun lang po sa ating Kath din items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. So, kamusta naman so far ang inyong Pasko? Naka-ready na ba ang lahat-lahat? Huwag po maglalasing, ha? Sana po ay magkaroon tayo ng time sa pagbibilya at pagluluto ng spaghetti. Parati ko talagang inuulit ng spaghetti dito mga kasombreros, no? Salamat po, no? At saka advance Merry Christmas everyone. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon na related din po sa Pasko. At para po sa ating Word of God ay hindi po ito hugot, ha? Ito po kasi ang title natin, Tinanggihan Mo Kasi. Bakit kaya, no? Proverbs 1 verses 24 through 26. Because I have called and you refused. Ito pala yun, tumanggi mga kasombreros. I have stretched out my hand and no one regarded, because you disdained all my counsel and would have none of my rebuke. I also will laugh at your calamity. I will mock when your terror comes. So ito po yung wisdom, yung kaalaman mga kasombreros or karunungan nagsasalita dito mga kasombreros. So ginawang tao ni Haring Solomon mga kasombreros ang wisdom, ang karunungan mga kasombreros, na kung saan ay hindi kumapayang ang tao, ayaw nila ng karunungan. Busy sila sa mga bagay na materialistic, sa kanilang trabaho, pero ayaw nilang magkaroon ng wisdom mga kasombreros. So ang wisdom na ito ay nagmumula sa Panginoon, at ang Panginoon natin mga kasombreros ay ginagawa tayong marunong kapag tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, katakutan natin siya, no? Matakot tayo sa Panginoon mga kasombreros, manalangin tayo, no? Lord, I ask for wisdom, so that I can do your will, no, according to your purpose, and so on mga kasombreros. So yun po, no, kailangan natin ng wisdom araw-araw sa pagharap pala ng ating mga problema, ng mga trials, maliit man o malaki mga kasombreros, ay kailangan natin ng karunungan. So kung kaya ang tao, kunwari matanda siya na hindi gaanong maalam, ay tatalunin siya ng mga 20s or ng mga teens mga kasombreros kapag mas maalam ang bata mga kasombreros. So mga ganun kasi, no, yung mga strategy ba minsan, mas maalam pa ang bata mga kasombreros kumpara mo sa matanda kapag ang bata ay full of wisdom or full of knowledge or intellect mga kasombreros. And dito, parang sinisisi, no,
wisdom ng tao na kayo kasi no, tinatawag ko kayo, ayaw niyo sumagot, no? Tumatanggi kayo, no? Parang sinasabi ng Panginoon na magbasa kayo, no, para katakutan niyo ang Panginoon, magkaroon kayo ng panahon sa panalangin, sa pagbasa ng kanyang salita, no? Kasi doon yun ang dunong, hindi natin alam kung ano ang kaya ng Diyos na gawin mga kasumis kapag hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita. Especially sa Old Testament, no? Kaya pala ng Diyos na parusahan ng mga taong masasama and so on, no? Talagang malagim ang kanilang sasapitin. Talagang may nakaamba, may nag-aantay mga kasembreros na punishment sa mga taong masasama mga kasembreros. So kapag hindi kasi natin malalaman yung isang bagay, hindi natin ma-emphasize sa ating buhay, no? Kung hindi natin alam, so hindi natin gagawin at hindi natin iiwasan because hindi nga natin alam mga kasembreros. We are innocent, no? We are blind mga kasembreros ng kasinungalingan. So kapag hindi natin alam ang totoo, so mananatili tayong bulag mga kasembreros. So which is ayaw ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng karunungan so that magagamit natin sa ating practical na buhay, sa ating spiritual life mga kasembreros. So sabi dito, parang sabi ng wisdom na tinawag ko kayo, ayaw nyo namang sumagot. Inabot ko yung aking kamay, no? I have stretched out my hand and no one regarded. Inabot yung kamay ko pero hindi nyo naman inabot, no? Parang ganun mga kasas, because you disdained all my counsel. Inayawan nyo yung aking mga paalala, yung aking mga reminder, yung aking mga advice, yung aking counsel ay tapos sabi niya dito sa verse 26, I will laugh at your calamity, no? Kapag kayo ay kapag kayo ay datnan ng kalamidad, ng problema, ng trials, ng challenges, ay pagtatawanan ko lang kayo, no? Sabi ng wisdom mga kasembreros. I will mock when your terror comes. So kukutsain, tutuksuin ka lang, no? Sabi dito ni wisdom mga kasembreros kapag dumating sa atin ang punishment. And yun nga mga kasembreros, nakita ko talaga dito, especially sa flood control yung isang barangay, yung isang municipality for example, or yung isang probinsya for example, or ang mayor or ang governor o ang mga chairman o ang mga namumuno, no, sa ating gobyerno, sa local at saka sa national, kapag meron silang wisdom, magkakaroon sila ng technique, na magkakaroon sila ng strategy. Hindi naman po sa pagmamayabang, ang Diyos po ay napakabuti, no, especially sa Davao City na area mga kasus. Kasi ang daming vloggers na nakita ko na sabi dito, grabe yung kanilang flood control. Bumabaha naman, yes. Pero pagka kinabukasan wala na. Tapos hindi siya grabe mga kasembreros. Kasi nagkaroon sa parang maalam sila, no, sa kumukuha rin sila ng mga techniques sa mga Japanese, sa Malaysia, sa ibang bansa mga kasembreros, especially sa Japan kasi bahain ng Japan kasi isla din 'di ba ang Japan. Maliit lang ang Japan na parang Pilipinas pero maliit siya na bansa tapos parang isla din siya mga kasembreros. So mas malaki pa ang Pilipinas kaysa sa Japan, no? Pero when it comes to technologies and techniques mga kasembreros ay talagang pulido rin po ang mga Japanese mga kasembreros. So yun, no? Dito natin makita na yung kapag ang mga namumuno, kapag ang mga leader natin mga kasembreros may mga wisdom sila, so alam nila yung strategy para maiwasan na mangyari ang mga sakuna mga kasembreros, especially kapag may mga mabuhay na nadadamay, nawawala, namamatay mga kasembreros. Pagka ganun mga kasembreros, dapat ay nagkakaroon na ng grabing paggalaw, pagkilos mga kasembreros ang gobyerno kapag marami na ang namamatay. Kasi hindi na biro yun, no? Tapos grabing nangyari sa Cebu, no? Nagsilbing aral talaga mga kasembreros, especially nung COVID. So yung COVID mga kasembreros na time talagang grabe rin ang epekto, no? Kung siguro kung mga lalamya na leader na presidente at that time mga kasembreros, talagang siguro sobrang dami ang namatay. This verse is a powerful reminder of the consequences of neglecting wisdom and making unwise choices sa ating buhay. We are choosing to walk a path that can lead to calamity and distress by rejecting wisdom. So kapag nineglect natin, ayaw natin matutong, parang lang yan parang anak mo, nagsabihan mo pero ayaw sumunod, no, hindi sumunod. So ang nangyari ay napahamak, no, ganun siya mga kasembreros. Sinabihan huwag ka magbarkada sa mga ganyan, o hindi nakinig, hindi sumunod, o ilang buwan lang, o di ba napasama sa ganggang, napasama sa mga trouble,
So ang ending ay sakit sa ulo na magulang, no? Kasi sila yung haharap doon sa gastusin na kung saan ay maaari na aksidente or nasaksak o na anuman dyan mga kasembreros. So sinabihan na magulang na mag-aral na mabuti, makapagtapos ng pag-aaral, o ayun, nagbulakbol. Ang pera na ginamit sana sa pang tuition, ginastos pala dun sa mga party-party, kung saan gala, no? So may mga ganong kwento mga kasembreros na inisip ng magulang nag-graduate na sana yung anak, no? Magmamarch siya na on that particular day, pero yun pa lang, hindi nakapag-enroll ng isang SEM kasi na-addict sa computer, na-addict sa gala, na-addict sa kung saan-saan mga kasembreros at ginastos pala yung pera. So grabe, no? Ito pa yun yung mga epekto ng hindi tumatanggap ng wisdom, hindi tumatanggap ng counsel, hindi tumatanggap ng mabuting advice mga kasembreros. So but why does God issue this warning? Isn't wisdom something that can guide us towards making better decisions and living a more fulfilling life? Imagine wisdom as a guiding light in the darkness, helping us navigate through life's challenges and uncertainties. When we reject this light, we leave ourselves vulnerable to making poor choices that can ultimately lead to suffering and regret. God is urging us to embrace, yakapin natin ang wisdom mga kasembreros, to seek knowledge and understanding that can safeguard us from unnecessary hardship. So let us heed this warning and strive to prioritize wisdom in our decision, for it is the key to leading a more purposeful and harmonious life. So, yan. Sino ba naman ang hindi, no? Dapat nga ay niyakap natin, no? Talagang gumagawa tayo ng paraan, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, and then inaaral natin ito so that we can have wisdom mga kasembreros na magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, kasi available na yun eh. No, available na. Kung pa nag-aantay na lang ang wisdom, tumatawag nga siya, walang sumasagot. Nag-aabot na nga siya ng kamay. Parang kumaga pa, andyan yung Bible sa harap mo. Andyan yung ang prayer, libre, bawat sandali, bawat segundo, no? Maaari ka manalangin anytime, anywhere. So, tayo na lang yung parang nabibisi sa mga ating activities araw-araw. Let's say sa mga cellphones, no? Kapag free time natin, talagang scroll, hala, sige, nood-nood. Nakalimutan na yung devotion, nakalimutan na yung salita ng Panginoon mga kasembreros. So which is nakakalungkot. We must listen and take heed in response to God's warnings. God is not warning us out of malice or to simply scare us, but rather to guide us into or unto the right path and prevent us from harm. So yung pananakot ng Panginoon, hindi lang yan para takutin tayo literal na, sige, hindi ka maano, sige, maano ka, hindi mo susundin, sige, mapapahamak ka, sige. So hindi lang yan para panakot na comedy mga kasembreros. No, God has a clear reason mga kasembreros na para sa atin din yun na benefits din yun natin mga kasembreros, advantage para natin yun kung bakit niya tayo tinuturuan at gusto niyang maging receptive tayo. Tanggapin natin ba ang wisdom mga kasembreros? So sa final thought natin, reflect on the lesson from Proverbs. Ignoring wisdom leads to regret. It's time to reassess and realign with divine guidance. Let's embrace this reminder and align our lives with God's wisdom. So yun siya mga kasembreros. Kailangan talaga natin ito sa ating buhay, sa pagdesisyon, no, sa pagtimbang ng mga bagay-bagay, ano bang unahin ko, ano ba yung priorities ko, and so on mga kasembreros. Kung kaya, huwag mong tanggihan ang wisdom. So, kasi nga tinanggihan mo kung kaya ka napahamak. Alright? Sinama sa ating Word of God, no? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.